At dadako na tayo mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi sa ating gawain o pagsamba sa ating pinakamamalapang Isus. Praise the Lord. Ang pagkikinig yung banal nga salita bilang respeto po, pag tayo sandali mga minamahal. At atin na tinatawagan, ibigay na itong bibong pagkakataon sa ating beloved Lord Preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless ating beloved co-preacher, led by the Conrad Condor. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo pong manalangin minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. O pudikilan o pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoong Isus. Lubos mo aming pagpupuri, pasalamat sa iyong kabutihan o Diyos sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon sa Pangunang panalangin ng mahal na Evangelista, Willistrada Almeda, Anti-Prophet and Loving God. Patawarin mo po Diyos bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa iyong banal salita. Ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa, mahal na Panginoon, at sa iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Tulungan po kami pangalan ng mga salita mo, puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Wala po kang magagawa sa akin. Sumaming ka, O Diyos, sa hapon ito, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Isus. Aming sinasulat, di mo na mahadlang anumang gawa ng kaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon minamahal. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating nagilang Diyos minamahal, at makabalik po tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal na pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangal, mga minamahal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Mapalapakan po ba natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri, mga minamahal. At tayo pinagbibigay, papabot nating dobling paggalang sa ating mga beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, the Eternal Prophet of the Loving God. Siya pong ginamit nating mahal na Panginoong Jesus upang tayong lahat ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At gayon din po pag-alala sa mga turo at aral na iniwan po nating beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda. We give double honor sa ating beloved Mama Dear, and to their beloved family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, minamahal, we give double honor po, minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon na sila po'y naging instrumento ng ating mahal na Panginoon, minamahal, upang tayong lahat ay matutong maglingkod sa buhay na Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Puri mo ating dakilang Diyos. Magandang hapon din po sa lahat nating mga beloved ordinary preachers, ating mga kasawang yung minamahal, mga preachers, mga beloved co-workers po natin, mga beloved choir members, sa mga beloved musician, sa inyo po lahat, minamahal ko mga kapatid, at sa lahat po ng mga nanonood sa webcast, mga minamahal through Facebook, mga YouTube, mga minamahal. Binabati po natin lahat natin mga viewers throughout the world, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Puri mo ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay dadako po sa makikinig ng salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, dapat masaya tayo sa araw na ito. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Dapat masaya po tayo, mga minamahal, dahil kumbaga tayo po na narito at sa mga iba't ibang pa natin mga outstation throughout the world, lalo na especially dito sa Cebu, mga minamahal, inihiwalay po tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Na sa araw na ito, mga minamahal, maraming tao nagkakatipon, hallelujah, pero kanilang Diyos na sinasamba ay bato, kahoy, hindi bumagalaw, hindi nakakita, bingi, hindi nakakalakad, kailangan pa nilang bitbitin, kailangan pa nilang isayaw, mga minamahal. Pero dito, mga minamahal, ang ating pinaglilingkuran na Diyos ay buhay at makapangyarihang Diyos. Totoong Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, sapagkat yung ating ginagawang pagpupuri, mga minamahal, ay hindi po nasasayang. Amen. Amen. Hindi po ito nasasayang dahil ito po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. No? Kaya mga minamahal, tayo po idadako sa salita ng ating mahal na Panginoon, the beauty in praise, yung kagandahan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kaya nga sabi ko kanina, we are the people of praise. Tinuruan po tayo
ng ating mahal na Panginoon. Ginamit ang ating dearly beloved normal pastor, Will Estrada Almeda, ating dearly beloved normal assistant pastor, Linda C. Almeda. Tinuruan po tayo ng mahal na Panginoon. Ginamit sila ng ating mahal na Panginoon na tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagpupuri na nalulugod ang Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabagat mga minamahal, napakahalaga po no, na dito natin nakita na may kapangyarihan ng pagpupuri. Dito natin nakita, sabi ng patuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, first time niyang dumalo sa overnight. Mga minamahal, sinubukan niya, may sakit yung kanyang anak, may lagnat, may ubo, may sipon, mga minamahal. Nag-overnight po siya, dinala niya yung kanyang mahal na baby sa gawain nating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagkatapos ng gawain, magaling na po yung kanyang baby na wala lahat, lagnat, ubo, sipon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Abay, hindi po yun basta-basta. Amen po ba? Amen? Magpa-check up ka pa lang sa doktor, may bayad na eh. Gamot pa. O, tapos hindi ka pa sigurado. Dito, nakapagpuri ka na sa mahal na Panginoon. Pinagagaling pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So there's beauty and praise. May kagandahan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung gumagawa nito mga minamahal ko ay yung po lamang mga matuwid. No, the righteous are glad to praise the Lord. Yung mga matutuwid ay masaya po na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ito gawain ng mga masamang tao. Hindi po ito gawain mga minamahal ng mga taong makasanlibutan. Bakit po? Hindi niyo po ba napapansin na kapag may demon possessed, kapag mayroong mga inaalihan ng masamang espiritu, puno ng masamang espiritu mga minamahal, at pagkatapos ang mga anak ng Diyos nagpupuri, at habang nagpupuri, habang patuloy na nagpupuri, nagkakaisa, nagko-concentrate, umaabot na ng kalahating oras, isang oras, yung mga masamang espiritu, sabi nila, aalis na kami dito, nasusunog kami. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Aalis na daw sila dahil nasusunog sila. Bakit? Sapagkat ayaw ng masamang espiritu ng mga anak ng Diyos ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Bakit pag sumigaw ang Kristiyano, malakas, hallelujah, praise the Lord. May mga aksidente, iingatan ka ng mahal na Panginoon. May mga masamang tao na ninigas, lumalayas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Sapagkat may kapangyarihan sa pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Kung tayo nadaya pa ng dyablo, katulad ng mga nasa syudad ngayon, halabira sila ng halabira doon. Sayaw-sayaw sila, dala-dala yung kanilang mga kahoy. Amen. May kulay puti, may kulay itim. Hindi gumagalaw. O ilang oras, sayang. Sayang ang oras. Dahil galit ang Diyos pag sumasamba ka sa mga ribulto, bato, kahoy at semento, mga imahin. Galit ang Diyos. Amen. Galing tayo dyan, di po ba? Hindi tayo nananakit, hindi tayo naninira. Galing tayo dyan. Pero puspos tayo ng problema, puspos tayo ng karamdaman, bisyo, magulo ang isipan natin. Pero dito mga minamahal, kapayapaan kapag pinupuri mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, may katugunan sa panalangin. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang Biblia, Psalm chapter 33, verse 1, and Psalm chapter 32, verse 11. Magkasunod po natin basahin, minamahal. Hallelujah. From the book of Psalms chapter 33, verse 1. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. From the chapter 32, verse 11. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng chapter 33 ng Psalm, verse 1, rejoice in the Lord. Mga minapakinggan niyo po. Rejoice in the Lord, ye righteous,
For praise is comely for the upright. Sa Tagalog po, mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpupuri ay maganda sa ganang matuwid. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag ikay pala nagpupuri sa Diyos, maganda ka sa mata ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nagtataka, nabibless po tayo. Hindi tayo nagtataka, nabibless tayo. Minsan na-amaze tayo, nag-wonder tayo. Habang nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon, payapa ang isip natin, nandun ang kagalakan, pagkatapos lalong-lalo na pag bumaba ang presensya ng ating mahal na Panginoon, ay talaga namang masarap itaas ang ating mga kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Abot na natin ang langit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit po yun nangyayari? Sapagkat kapag ang Kristiyano ay nagpupuri sa Diyos, maganda tayo sa paningin ng Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal? Pagkatulad mo, di ba meron kayong mga anak na maliliit pa? Meron kayong apo na mga maliliit pa, mga cute pa sila? Pag sila'y sumasayaw sa harapan mo at kumakanta, parang kinikiliti yung mga puso natin. Amen po ba? Amen po ba? Ganon din tayo sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag nagpupuri. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya, sabi po ng Psalm 32 verse 11, be glad in the Lord and rejoice. Magsaya ka sa mahal na Panginoon. Ye righteous, and shout for joy. Huwag na pala tayong magtipid sa pagpupuri. Sumigaw tayo na may kagalakan, all ye that are upright in heart. Yung mga matutuwid na puso, sumigaw ng kagalakan ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag pala tayo magtitipid. Amen? Amen? Shout for joy. Oh, imagine, mga minamahal, minsan sa bahay natin, sa lugar natin, hindi tayo makasigaw dahil baka magalit yung kapitbahay. Hindi tayo makapagpalakas ng pupupuri sa mga Panginoon dahil baka maistorbo ang kapitbahay. Lalong-lalo kung hindi aircon yung ating mga bahay. Pero dito mga binamahal, gusto ng mahal na Panginoon, sumigaw ka sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi na ating mahal na pastor, pag hindi ka malakas mag-praise the Lord, hindi ka raw malakas mag-hallelujah, bibilang ka na ng taon, yung mga panalangin mo, yung mga karamdaman mo, yung mga masamang espiritu, hindi raw umaalis. Imagine. Sabi po yan ng ating mga pastor. Pero pag malakas ka mag-praise the Lord, malakas ka mag-hallelujah, yung mga demonyo matakot sa iyo, mga minamahal, magsitaka sila. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung pagpupuri sa Diyos, trabaho ng mga matuwid. Trabaho sa mga matarong ang pagdaig sa Ginoo. Palapakan po nato ang laging trabaho di ay nato ni, para di ay ni sa ato. Everybody say, praise the Lord. Sabi sa Tagalog, kayong mga tuwa sa Panginoon at mga galak kayo, kayong mga matuwid, kayong mga matarong, at magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan. Kayong lahat na matuwid sa puso. Kayong pag matuwid ang puso mo, may naman, ang sarap sumigaw sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ito. Amen po ba? Dahil yung mga nanlalamig, o kaya yung dumidistansya na sa mahal na Panginoon, nahihiya na ngang mag-praise the Lord. Tama po ba ako, mga minamahal? Yung mga nanlalamig, lalo na yung hindi po tayo nananakit ng damdamin. Kasi siyempre meron kang guilty feeling sa puso mo na nagkukulang ka sa mahal na Panginoon. Malayo ka na sa mahal na Panginoon. Hindi ka makasigaw halos ng praise the Lord. Hindi ka makasigaw ng hallelujah. Pero pag ang puso mo galak na galak at nagtatapat ka sa mahal na Panginoon, napakasarap sumigaw ng praise the Lord. Napakasarap sumigaw ng hallelujah. Alam mo na yung pagsigaw mo nakakarating sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. There's beauty in praise. Everybody say, praise the Lord. Kita niyo po, minamahal, si David. Ito po, matagal ko nang naririnig ito, pero inuulit natin. Si David po, si King David, malapit sa puso ng Diyos. Magtatanong ka, bakit malapit sa puso ng Diyos si Haring David? Sabagat maliit pa siya,
masipag na siyang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bata pa siya. Everybody say, praise the Lord. At yun na nagpapatapang sa kanya. Matapang po si Haring David. Dahil palagi nagpupuri sa Diyos. Parang katulad sa ating mahal na pastor, matapang siya, minamahal. Hindi siya takot sa mga MPA, hindi siya takot sa mga abusayap, hindi siya takot sa mga masamang elemento. Sabi ng ating mahal na pastor, pinadalan po siya ng itim na barong. Nag-aaral po siya ng communism and satanism. Nagalit ng mga komunista. Pinadalan po siya ng itim na barong. Sabi ng ating mahal na pastor, bakit isa lang pinadala niyo? Marami kami. Hindi kami natatakot. Alam namin ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay mag-iingat sa amin. Palapakan po natin ating mahal na pastor, tumatapang ka. Sino ba namang hindi matapang pupuntahan mo yung kampo ng Abu Sayyaf? Pero hindi makipag-away, iisipin niyo po yon. Hindi makipag-away, walang dalang armas, walang dalang bulletproof. Anong dala mga minamahal? Salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iningatan ng Diyos, iningatan. Amen! Gusto siyang patayin ng mga busep, gustong patayin. Pero wala silang nagawa, hindi sila nagtagumpay. Bakit? Buhay ang Diyos na pinakilala ng ating mahal ebanghelista. Buhay ang Diyos na pinapangalan ating mahal na pastor sa gawaing ito. Everybody say praise the Lord. Kaya, gayahin natin si King David. Psalm 119, verse 164. Hallelujah. Praise. From the book of Psalms chapter 119 verse 164. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Pinupuri kita 7 beses sa isang araw. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo. Sabi po ni Haring David, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. 7 times. Everybody say, praise the Lord. Sa isang araw, kung i-divide mo yung 7 times 24 hours, so halos less than 3 hours, less than 2 hours, magpupuri na naman si Haring David. O kung sabihin natin 7 oras sa isang araw, pinupuri niyang mahal na Panginoon, 7 oras, isang araw, pinupuri niyang Diyos. Maring 3 sa umaga, 4 sa gabi. Depende ba, basta ganun magpuri si Haring David sa Diyos. Masipag, masaya, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong bunga? Anong resulta? Malapit siya sa puso ng Diyos. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Patuloy ko po kayo nire-remind sa inyo, napakasarap pag malapit ka sa puso ng Diyos. Amen? Lahat ng gusto malapit sa puso ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. Lahat tayo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Anong gawin natin? Anong gawin natin? Gaya natin si Haring David. Gayahin natin ating mahal na pastor, mga minamahal. Pag may pagkakataon, mga minamahal, may oras na binibigay ang mahal na Panginoon sa atin. Kahit minsan pagod tayo, mga minamahal, magpuri ka pa rin. Dahil nakikita ng mahal na Panginoon ang pagsusumikap mo, mga minamahal. Walang matatago sa Diyos. Kahit inaato ka na, nagpupuri ka pa rin sa Diyos, nalulugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, gayahin natin si Haring David, ang purpose natin, mga minamahal, ang purpose natin, layunin natin, ay para tayo malapit sa puso ng Diyos. Pag malapit ka sa puso ng Diyos, minamahal, andyan ang pag-iingat, andyan ang pagpapala. Tayo ng mga anak ng Diyos, sinusubukan. Ganito nagpupuri tayo, minsan marami lang hadlang. Minsan, yun na nga, sinabi ko kanina, minsan kapitbahay mo, ayaw na umaawit ka sa Diyos. May mga kapitbahay naman tayo na natutuwa. Sabi pa ni Mami kanina, nagsishare siya ng Ebanghelyo doon sa ospital, beloved Mami Chua, Dr. Anita Chua. Mag-share sa ospital, ayaw na ng mga tao minamahal dahil pinagbibintangan na siya kasi hindi na gumagamit ng gamot yung mga pasyente. Pinabayaan niya lang, doon lang sa labas, nagbigay ng leaflets. Ayaw niyo siya papasukin. Ngayon, baliktad na. Gusto na siyang papasukin, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal po. Gusto na mag-share na siya doon sa loob. Amen po ba? Amen po ba? Doon sa Tabunok? Sa Tabunok ba? Talisay City. Puri tayo doon. May mga kapitbahay na tutuwa. Ginagawa pa nga nilang alarm yung pagpupuri ng mga workers. Yung ating pagpupuri, alam nila,
gawain na pag nagpupuri na tayo, every Sunday, Wednesday doon sa Tabunok. Meron din nagagalit. May mga nagagalit din. Kaso mga minamalakita nila yung kaibahan. Nung nandun tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, tahimik yung lugar, payapa. Bagamat may mga masamang elemento, may mga magnanakaw doon sa kabila, minamahal, pero payapa. Kahit yung mga bugoy-bugoy doon, bumabait, pinababait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung mawala tayo, mga minamahal, naku po, naglipanan ng mga magnanakaw. Pati, yung mga, grabe, basta dumami yung magnanakaw sa lugar na yon. Ano po sabi ng mga kapitbahay? Sabi ng mga kapitbahay, buti pa nung nandito kayo, puro pagpupuri lang ang aming naririnig. Nung mawala kayo, marami nang magnanakaw. Sana bumalik kayo uli dito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kahit pala hadlangan tayo sa pagpupuri sa Diyos, huwag tayong titigil. Amen po ba? Amen po ba? Gawain ng mahal na Panginoon, umulan, bumagyo, huwag tayong titigil. May patotoo doon sa dako ng Mindanao. Yung gawain natin sa may Surigao, malapit sa detachment ng mga pulis. Yung detachment na yon, ilang beses na sinunog ng mga NPA. Pagkatapos pagsusunugin nila, magpadala ng sulat ba? Susunugin namin kayong, ata kami ngayong gabi. Kinakabahan na yung mga pulis, mga minamahal. Yung ating simbahan, siguro mga 30 meters away, malapit lang yan 30 meters away, galing sa detachment. Nung magpadala ng sulat, overnight prayer, Friday. So nung malaman ng ibang kapatiran, hindi dumalo. Natakot ba? Pero yung may mga kapatid tayo, 4 sila, 2 yung preacher, tapos yung mga asawa nila, so 4 sila. Tinuloy nila yung gawain. Dahil sabi ng mahal na pastor, umulat bumagyo, tuloy ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Baliktad tuloy dito Diba? Sa Manila, may bagyo. Nasa Luneta ang gawain, may bagyo. Tuloy ang gawain. Baka minamahal, ang nangyari, yung bagyo ang hindi umabante, tumigil sa gitna ng dagat, mga minamahal. Himala. Amen. Amen. Ang bagyo ang tumitigil. So ang nangyari, puri. Sabi niya, lakasan mo na yung sound. Yung pinakamalakas na sound, hindi natin alam anong mangyayari dito Sabi niya, Brad, hindi ka ba natatakot? Siyempre, bilang tao, natatakot ako. Pero sabi ng isang preacher, sa Diyos ang nagbibigay ng katapangan sa atin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Purihin lang natin, mahal na Panginoon. Puri sila. Puri, mga minamahal. Ngayon, yung mga pulis, dahil nagpupuri nga doon, asasalakay ang mga NPA, nandun sila. Nandun yung mga pulis. Dahil sabi nila, kasi nag-aalala kami sa inyo, baka kayo'y pagbabarilin, gano'n. Kaya nandun yung mga pulis. Habang nagpupuri yung mga kapatiran, nandun yung mga pulis. Ito na. Nalaman itong kwento nito, nalaman kasi may NPA na nagkwento pagkatapos mangyari. Nung sumalakay na yung mga NPA, mga minamahal, di bumaba na sila. Atakihin na nila yung detachment ng mga pulis, susunugin na. Mga minamahal, nagulat sila. Yung chapel natin, napakaliwanag. Napakaraming tao, mga minamahal. Napakalakas ang sound. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng mga NPA, wag tayo tumuloy. Madadamay yung mga sibilyan. Napakarami. 4 lang, mga minamahal ang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag tayo pala ay nagpupuri, ang mga anghel sa langit, mga minamahal, bumababa. Kasama natin nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Si Daniel chapter 6 verse 10, death threat. Parang katulad nun, death threat, kamatayan. Papatayin siya pag nagpatuloy siyang magpuri sa Diyos. 3 times a day nagpupuri si Daniel sa mahal na Panginoon. Papatayin siya pag itinuloy niya, pinirmahan na ng hari. Imagine, anong klaseng batas na pag nagpuri ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos mo, siyempre iba-iba yung pananampalataya ng mga tao doon sa Babylon. Pag nagpuri ka sa Diyos mo, manalangin ka sa Diyos mo, ipapakain ka sa leon, death sentence. Anong kasalanan na nagpupuri sa Diyos, manalangin? Ibig sabihin, kasalanan na pala yung panalangin. Parang naging ganun. Nalito yung hari, napirmahan niya. Si Daniel,
Siya yung nakasalang. Kumbaga, delikado ba? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nung malaman niya yung batas na yon, sa halip na matakot, hindi. Binuksan niya pa yung bintana, lalo siyang nagpuri, lalo siyang nanalangin. Itinuloy niya ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Basahin po natin Daniel chapter 6 verse 10. From the book of Daniel, chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Tagalog, minamahal, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makatlo sa isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tumigil ba si Daniel? Na-distract ba siya sa batas na yon? Na-interrupt ba yung kanyang pananalangin dahil sa batas na yon? Hindi po, mga minamahal. Bagkus, binuksan niya pa yung bintana at patuloy na dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon gaya ng dati niyang ginagawa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito na. Everybody say, praise the Lord. Itapon na siya. Kasi may kasalanan yun eh. May batas eh. So hinuli si Daniel, itinapon doon sa yungib ng mga leon. Death sentence na. Kumbaga, electrical, lethal injection, parang ganon. Imagine, no? Nakakatawang batas. Kalokohan ng klase ng batas. Manalangin, itapon mo na ipakain mo na sa leon. Nung nandun na sa, hinagis na doon si Daniel, ang hari, gusto niyang tulungan si Daniel kasi close friend niya si Daniel. Close friend ni King Darius. Gusto niyang tulungan. Hindi siya kumain. Imagine, pinapakain siya, hindi siya kumain. Pinapadalan siya ng mga musikero para makatulog, hindi niya pinapasok. The whole night, ang hari nag-aalala kay Daniel. Pero ako naniniwala, minamahal, na yung hari, bagamat hindi pa siguro siya kumbertido, pero naniniwala siya kay Daniel. Naniniwala pa ako na si King Darius may pananampalataya sa Diyos ni Daniel. Bakit? Sabi niya ng umaga, sumigaw siya malapit sa langob. Dool sa langob, malapit sa yungib. Sumigaw si Haring Darius, sabi niya, Daniel, Diyos, lingkod ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iniligtas ka ba ng Diyos na iyong pinaglilingkuran araw-araw? O, kung walang pananampalataya yung hari, magtatanong pa ba yun? Amen? Amen? Hindi na yung magtatanong, nasa isip niya, baka buto-buto na lang si Daniel. Di ba? Tama po, di ba? Pero tinanong niya, kung wala nang Daniel, buto-buto na lang, wala nang Daniel na sasagot. Oh, yun lang yun eh. Pero yung hari naniniwala siya na ang Diyos ni Daniel ay makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Kaya tinanong niya, Daniel, lingkod na makapangyarihang Diyos, niligtas ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo araw-araw, pinupuri mo araw-araw? Oo, sabi ni Daniel, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Nagpadala ang Diyos ng anghel at sinarado ang bibig ng mga leon dahil alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yung mga lingkod ng Diyos, hindi pala iniiwan ng mga anghel. Amen po ba? Amen po ba? Hanggang sa langob ng leon, hanggang sa yungib ng mga leon, nandun ang mga anghel ng Diyos. Maglilingkod, mag-iingat sa mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Oh. Kung tumigil si Daniel, kaya pag may pagsubok po kayo, tama yung ginagawa natin, tama yung tinuro ng ating mahal na pastor, ating minamahal kinagalang Evangelista Bilabid Mamadir, yung tinuro sa atin, kahit may pagsubok, kahit may problema, ano man yung nararamdaman mo sa puso,
dumalo ka, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumamba ka, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil habang nagpupuri ka dito, nilulutas na ng mahal na Panginoon yung problema mo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diba? Nakakatuwa. Amen po ba? Amen po ba? Nakakagalak ng puso, mga minamahal. Kaya hindi ka papapagod. Aasa ka. Magtitiwala ka sa Diyos, mga minamahal. Dadalo ka sa gawain dahil ito'y matuwid eh. Pag inuna mo daw yung matuwid, yung katuwiran ng Diyos, yung inuna mo yung mukha ng mahal na Panginoon, siyempre, pag makita ng Diyos na inuuna mo yung kanyang katwiran, iaabot niya na yung kanyang mga kamay. Pag inabot na ng Diyos yung kanyang mga kamay, ano yung nandun? Pagpapala po, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ating mahal. Huwag mo daw, everybody say, praise the Lord. Sabi ng kanta, huwag mo daw unahin yung kamay ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hingi ka lang na hingi ba? Huwag mo daw unahin yung kamay. Unahin mo yung mukha. Unahin mo yung katwiran. Unahin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Susunod na lang yung kamay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po ito ginagawa ng mga walang espiritu ng mahal na Panginoon. Directly saying, no? Directly telling you, mga minamalhing yung pagpupuri, hindi ito gagawin ng walang espiritu ng Diyos. Kasi hindi mo pwedeng pagsamahin yung gawain ng taong walang espiritu ng Diyos at gawain ng taong may espiritu ng Diyos. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung taong may espiritu ng Diyos, pinapatnubayan ng Diyos. Yung taong walang espiritu ng Diyos, sad to say, nakakalungkot man, pero masamang espiritu po yung gumagabay. Kaya walang ibang gagawin yan. Bisyo, kalayawan, pita ng laman, masamang pag-uugali. No? Hindi katulad ng may espiritu ng Diyos, masayang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Hindi mo na pwedeng pagsaluhin. Sabi ng Matthew chapter 9 verse 16. Kindly po. From the book of Matthew chapter 9 verse 16. No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. Amen. Ang sabi ng Biblia, minamahal, sa Tagalog po, at sino may hindi nagtatagpi, at sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. At magsabi ng praise the Lord. Yung halimbawa na punit, nagising yung sanina, minamahal. Na ang imong sanina, siyempre daan na, no? Luma na. Tapos ang imong isasapaw para tagpian o matabunan yung gisi, bagong tela. Bagong tela. So ang mangyayari po noon, minamahal, mas matibay yung bago kaysa sa luma, mapupunit pa rin. Mag-isip paghihapon. Amen po ba? Maganda, bago na lang lahat. Everybody say praise the Lord. Para matibay. Kesa haluan mo ng luma yung bago. Kaya ibig sabihin,